Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May katanungan dito sa ating WhatsApp galing sa isa sa mga masugid natin takasubaybay ng ating munting programa ng podcast. Sabi niya, Assalamualaikum po Ustad, may katanungan po ako. Napanood ko po ang podcast niyo about sa mga interests, riba. Ang tanong ko po, yung mga Muslim sa Western country like UAE po, gamit mo nila doon ay credit card dahil sa ito ay may points na naiipon para sa discount na magagamit para sa next purchase. Number 2, nakatanungan po ay ang pagbili ng car needs talaga ng mga loan at pati ang pagbili ng property, land or bahay ay sobrang mahal kaya under ng mortgage. Paano na po yan lahat na lang riba? Nako. Okay mga kapatid, so bismillah. Sagutin natin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh. At naway dagdagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapaki-pakinabang na kaalaman. Ang tanong mo ay kabilang sa mga pinakamahalagang issue ng fiqh al-muamalat sa panahon natin ngayon, lalo na para sa mga Muslim na naninirahan sa mga bansang hindi Muslim, no? Dahil dito nagkaroon ng iba't ibang ijtihad ang mga contemporary scholars, mga contemporary ulama. Kaya mahalagang malaman kung saan sila nagkasundo at saan sila nagkaiba. Kaya naman, ano ang hatol sa credit cards, car loans at home mortgages sa mga Western countries? May mga Islamic principles tayo pagdating sa bagay na yan. Una, ang riba ay nanatiling haram saan mang bansa. Hindi nagbabago ang hatol ng riba dahil lamang ang isang Muslim ay nakatira sa Amerika, Canada, Europe o iba pang bansang hindi Muslim. Okay? Kaya sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sa Suratul Baqarah. O kayo mga sumasampalataya, matakot kayo sa Allah at talikuran ninyo ang anumang natitira sa riba kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. At sinabi rin niya, wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba. Pinahintulutan ng Allah ang kalakalan at ipinagbawal ang riba. Kaya ang batayang prinsipyo ay ang riba ay haram sa Makkah, sa Madina, Amerika, Europe, Asia at sa buong mundo, maging sa buwan kung meron man. So unang tanong, credit card na may reward points. Ang paggamit ba ng credit card ay otomatikong haram? Hindi lahat. Nakadepende ito sa uri ng credit card at kung paano ito ginagamit. Unang situation. So, yung unang situation, kung ang credit card ay walang annual interests, binabayaran ng buong balanse bago ang due date, hindi kailanman nagbabayad ng interest. So, maraming contemporary scholars ang nagsasabing pinahihintulutan ng paggamit nito. Bagaman, ay mayroong ilan na mga scholar na natiling hindi pumapayag kung ang kontrata mismo ay may kondisyon ng riba kapag na-late ang bayad. Gaya ng mga usual na transaction sa credit card. Kaya sinasabi natin kapag ang credit card ay walang annual interest, binabayaran ng buong balanse bago ang due date, hindi kailanman nagbayad ng interest, so ito ay walang problema at pinahintulutan based sa mga maraming contemporary scholars. Kung ang reward points naman ay ibinibigay bilang promotional benefit at hindi bunga ng pagbabayad ng interest, ang mga ito ay karaniwang itinuturing na pinahintulutan ng mga nagpapahintulot sa ganitong uri ng card. Okay? Yung reward points mga kapatid. Kapag ito ay binibigay bilang promotional benefit, hindi bunga ng pagbabayad ng interest. Okay? Ngunit, sa ikalawang situation, kung ang card ay ginagamit at nagkakaroon ng interest, finance charges, late payment interests, ito ay malinaw na pumapasok sa riba at hindi pinahihintulutan. Kalawang tanong, yung car loan. Kung ang car loan ay isang conventional interest-bearing loan,
kung saan ang bangko ay nagpapautang ng pera at pagkatapos ay sisingilin ng dagdag na porsyento bilang interest. Ito ay kabilang sa ipinagbabawal na riba. Kaya sinabi ng Prophet sallam, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukila wa katiba wa syahiday, rawahu Muslim. Isinumpa ng sugo ng Allah ang kumakain ng riba, ang nagbabayad nito, ang sumusulat ng kontrata nito at ang mga saksi nito. Ikatlong tanong, home mortgage. Ito ang isa sa mga pinakamaraming pagkakaiba ng opinion sa mga contemporary ulama, contemporary scholars. Unang opinion, ito ang opinion ng karamihan o majority of the contemporary scholars. Kabilang dito ang Permanent Committee for Fatwa al-Lajna Daima, Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, Sheikh Al-Fawzan rahimahumullah. Sinabi nila, ang conventional mortgage ay haram dahil ito ay riba, kahit nasa kanluran pa ang Muslim. Okay? Ikalawang opinion, may ilang mga contemporary yung konseho at ulama gaya ng European Council for Fatwa and Research or ECFR na nagbigay ng limitadong pahintulot sa ilang kaso ng unang tirahan o primary residence kung natupad ang mahigpit na mga kondisyon at kabilang ang walang makuhang Islamicong financing, may tunay na pangangailangan o haja amma na halos katumbas ng darura. Ito ay para sa sariling tirahan, hindi investment, walang makatwirang alternatibo. So ito ay isang ijtihad ng ilang contemporary o scholars at hindi ito ang opinyon ng nakararami. Ito ay ijtihad ng mga ulama ng konseho ng European Council for Fatwa and Research at iba pa. So ano ang dapat gawin ng isang Muslim? Kung mayroong Islamic financing, rent, halal alternatives, murabaha financing, rent to own na sumusunod sa Sharia, iyon ang dapat piliin. Hindi maaring dumiretso sa riba habang may malinaw na halal na alternatibo. Meron tayong sinasabing prinsipyo ng darura o matinding pangailangan. Sinabi ng Allah, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, sa Suratul Baqarah. Sino man ang napilit dahil sa matinding pangailangan nang hindi naghahangad ng kasalanan at hindi lumalampas sa hangganan, walang kasalanan sa kanya. Ngunit ang mga fuqaha ay naglagay ng mahigpit na kondisyon. Tunay na pangailangan, walang halal na alternatibo hanggang sa sukat lamang ng pangailangan. Hindi maaaring gamitin ng darura bilang dahilan para sa ginawaan o luho. Okay? So bilang buo sa mga sinasabi natin, no? Yung issue na patungkol sa conventional interest loan, ang hatol dito ay haram ayon sa Quran at Sunnah. Yung usapin na credit card na may interest kapag na late, so ang hatol dito dapat iwasan. Maraming ulama ang hindi nagpapahintulot sa kontratang ito. Yung usapin na credit card na binabayaran ng buo bago mag-interest. So ang hatol dito may pagkakaiba ng opinion. Maraming contemporary scholars ang nagpapahintulot kung walang actual na riba na nababayaran. Samantala ang riba ay hindi pa rin pumapayag dahil sa kondisyon ng kontrata. Okay, yung iba, hindi pa rin pumapayag. Ang reward points naman, pinahintulutan kung hindi bunga ng riba at hindi binayaran sa pamamagitan ng interest. Yung usapin na conventional car loan, ito ay haram. Yung usapin na conventional home mortgage, ang karamihan ng mga ulama ay nagbabawal. May limitadong ijtihad ang ilang contemporary konseho para sa ilang kaso ng pangunahing tirahan at mahigpit na pangailangan. You know? So, sister, ang isang Muslim ay dapat laging magsikap na umiwas sa riba hanggang may halal na paraan. Kasabay nito, narapat din kilalanin na may mga contemporary issue kung saan nagkaroon ng ijtihad ang mga kinikilalang ulama. Sa ganitong mga usapin, hindi narapat na basta-basta hatulan ng isang Muslim na sumusunod sa isang mapagkakatiwalaang fatwa, lalo na kung ginawa niya ito ng may takwa at hindi dahil lamang sa paghahanap ng pinakamadaling opinion. Ay sinabi ng Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sino mang may takwa sa Allah, gagawin niya siya ng daan palabas at pagkakaluban niya siya ng kabuhayan mula sa parang hindi niya inaasahan. So hopefully ay na-justify natin ang iyong katanungan at ang concern. Allah barakallahu fiki. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.